Amen. Masaya ba kayong lahat? Dapat masaya tayo dahil ngayon ay New Year na. Amen. So napakabuti po ng ating pong Panginoon. At glory to God, yung pong ating pong communion element. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At napakabuti po ng ating Diyos. At lapitan po natin yung pong ating, bago po tayo mag-communion, ating po nalapitan po ang ating po mga kapatid. Yung ngayon yung po lamang nakita, kamayan nyo po. I-welcome nyo po. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Iparamdam nyo yung inyong pong matamis na ngiti. Batiin nyo po. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sige po, tumayo po kayo. Bago po tayo mag-communion para po tayo po medyo fresh na fresh. Amen. Thank you. Thank you, Brother Aris. Hallelujah. Ayan. Sige po. Batiin nyo, tumayo po kayo. Pagpagin nyo po yung upuan nyo. Glory to God. Hallelujah. Batiin nyo po, sabihin nyo, Happy New Year. Glory to God. Hallelujah. Dapat happy kayo. Glory to God. Amen. Praise God. Yan. Matamis ng ngiti. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Ayan, napakahirap pagka tayo lumilipat pa sa kabila. Ating i-welcome, glory to God. Ating yakapin sila, halikan. Ang mga babayan, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen. Napakasarap pagka kinakamayan natin ang ating mga kapatiran, ating ipinararamdam yung ating akasabikan sa kanila. Glory to God, hallelujah. Yeah, praise the Lord. Amen, amen, hallelujah. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Sige po. Tayo po ay, ayan, sige po. Praise God. Paalala lang po doon po sa lahat po na magpa-fasting, glory to God. 21 days of fasting. Kapag tayo po'y nag-commit, kinakailangan ito po'y ating pong tatapusin. May babala po ang ating pong Panginoon, huwag kayong mangangako nang hindi nyo tutuparin. Amen. Baka excited lang, gusto niya lang makisama. Napakaganda po yung exhortation ni Sister Patsy. Kung kayo po'y magpapasting, kinakailangan buhat sa inyong puso. Hindi dahil narinig nyo lamang o kayo nagkakwentuhan. Alam mo, pag kayo nagpasting, sexy ka. Glory to God. Hallelujah. Kinakailangan yung puso natin naka-inline sa ating pong Panginoon. Kasi ito pong fasting na ito, talagang ito po ay sakripisyo. Wala kang kakaining matatamis, hindi ka kakain ng karne, anumang klaseng karne. Hindi pwede mga gata, tinapay, wala po. Kundi ang ating po lamang kakainin ay prutas. Glory to God. Yung pong mga laman lupa. Hindi po lamang loobo, lamang lupa. Glory to God. Kamote, balinghoy. Glory to God. Bahat yung lahat ng inaakala natin na kung saan ito yung hinihingi. Amen. Pwede po kung meron po sa inyo, nakain po kayo ng brown rice, red rice, Quaker oat, pwede po yan. Pero wag po lamang yung kung saan yung pong mga may mantika, matatamis, lahat po ng mga dairy product. Hindi po yan pwede. Amen. At ito po yung pong isa po na kung saan na dapat po natin gawin. Once na tayo po'y nagpapasting, kinakailangan tayo po'y more on Word of God. Amen. Kinakailangan pagkagising natin, manalangin tayo, sumamba sa ating Panginoon, at tayo po'y magbasa ng Kanya pong salita. At naniniwala po ako maraming mababago. Napaganda po ng ating pong tema, Year of Abundance Blessing. Amen. Kaya kung tayo may magsisimula,
tatapos natin po yung 21 fasting na tayo po'y puspos ng banal na espiritu. Ako po'y naniniwala. Glory to God. Kung kayo po'y nakapagtagumpay noong 2023, ngayon po naman ang ating pong aanihin ay napakasaganang pagkapala. Amen po. Amen. Talagang tayo po'y inilalaan sa rumaragasang pagkapala. At alam ko po, lahat po, ito po'y hinahangad. Pero meron po tayong gagawain. Amen. Praise God. Sige po, tayo po'y pumunta na po sa communion. Meron na po kayong lahat. Communion element. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Sige po. At bago po tayo mag-take ng communion, lagi po nagpapaalala po ang Biblia. Yung po sinabi sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 29 and 30. Pakipost nga po yung pong 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Sa communion po yan, sa communion, hindi pa yung topic. Amen, hallelujah. Glory to God. Ito po'y paalala po ng ating pong Panginoon. Dahil ito pong communion, ito po'y sagrado. Sagrado po ito sa ating pong Panginoon at nais ng ating pong Panginoon, glory to God, na tayo po ay maging maingat. Huwag po nating hayaan na tayo po'y maalipin na kung saan yung po bang mga galit, puot, sama ng loob. Dahil kinakailangan sa pagkitake po natin to pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas, glory to God, kinakailangan na tayo po ay malinis sa harap ng ating pong Panginoon. Amen? Ating puntin niya doon po sa 29 and 30. Glory to God. Sige po. Yan. Yan po ang paalala po ng ating pong Panginoon. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. So ibig sabihin, ang sino po raw na kumakain at umiinom, glory to God, ibig sabihin, tayo po sa ating sarili, tayo po'y umiinom at kumakain ng parusa sa ating pong katawan. Amen? Sapagkat ang sabi, for this cause many are weak and sickly among you, and many asleep. So ito po yung pinapaalala, kaya po pala marami sa ating masasakitin. Marami sa atin na kung saan mahihina ang katawan. Glory to God. At marami nang nangamatay, kumakain, umiinom ng ubas na hindi karapat-dapat. Kaya bago po tayo kumain ng tinapay, siyasatin muna natin ang ating sarili at tayo po'y humingi ng tawad sa Diyos. Amen? Sapagkat alam ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay marurupok. Tayo po'y mahina. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay magtagumpay sa ating pong kahinaan. At kapag tayo po'y humingi ng tawad sa ating pong Panginoon, tayo po ay nagiging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Amen po. Sige po, tayong lahat tumayo. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po, bibigyan ko po kayo ng ilang minuto na tayo po ay magpasiyasat sa banal na espiritu. At kung meron pa dito na kung saan hindi pa nakalalaya sa bisyo, misa-misa ay tumitikim pa, umiinom pa. Glory to God. At meron naman diyang ang galit ay hanggang hindi pa na i-release. Amen. Atin na po itong isagawa ngayon. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon dahil kilala tayo ng ating Panginoon at kilala natin ang Diyos na sa Kanya'y po'y walang malilihim. Kaya ngayon pa lamang tayo po'y humingi po sa ating pong Panginoon, humingi po tayo ng tawad, nagkaroon po tayo ng galit sa ating asawa, sa ating anak, sa ating manugang, sa ating biyanan, sa ating kapitbahay, ihingi po natin ng tawad ngayon. Glory to God. Sapagkat ang Panginoon ay nagnanasa na tayong lahat ay maging kabahagi ng kanyang paghihirap. Maging kabahagi ng lahat ng kanya pong ginawa sa ibabaw po ng lupa. Amen. Glory to God. Hallelujah. O Lord God, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga po na napakabuti mo, O God, sapagkat nais mo, dakilang Ama, na maranasan po namin ang rumaragasang pagkapala, Panginoon. Kaya Lord God, siyasatin mo ang puso ng bawat isa po sa amin.
Lord God, na anuman po ang aming po mga kahinaan, dakilang Ama. Kung meron man Panginoon ng mga vision na hindi pa totally na iaalis sa kanila pong buhay. Lord, ang aking pong dalangin, ako po'y nakikiisa po sa kanila. Tulungan niyo po na makalaya ang bawat isa. Kung meron pa dito, Panginoon, na hindi malimutan ang mga kirot na kanya pong pinagdaanan. Hindi makapagpatawad, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po rin sila, Panginoon. Sapagkat ang nais mo, dakilang Ama, na sa tuwi kami kakain at iinom, Panginoon, ng ubas na ito. Lagi po naming aalalahanin ang paghihirap na ginawa mo, Panginoon, na ikay napako sa krus para po sa aming mga kasalanan. Ikaw po'y napako sa krus, Panginoon, para po sa aming kalayaan. Ikaw po'y napako sa krus, Panginoon, para sa aming pong katagumpayan. Kaya Lord, dalangin ko po na kaming lahat ay maging karapat-dapat, Panginoon. Lord God, na kumain ng tinapay na ito. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. At Lord God, at amin pong aalalahanin, Panginoon, yung po sinabi mo sa verse 23, Panginoon, ng gabing yon, matapos, Panginoon, ikay ipagkanulo, ikaw po ay dumampot ng tinapay at iyong pinagpira-piraso sa iyo pong mga alagad. At iyo pong sinabi na sa tuwing kakanin nyo ang tinapay na ito, aalalahanin nyo ang aking katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Aalalahanin nyo ang paghihirap na aking pinagdaanan, kung paano ako hinampas, pinarusahan, sinipa, at ipinako sa krus. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na ito po'y nagiging simbolo ng ipong katawan na punong-puno ng pag-ibig para po sa amin. Kaya kanin natin ang tinapay na ito, Lord, salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Yes, O Lord God, hallelujah. At matapos na makapagpasalamat ang ating pong Panginoong Jesus, dumampot siya ng saro at kanyang itinaas at kanyang sinabi, ang ubas na ito ay sumisimbolo ng aking dugo. At sa tuwing iinumin nyo ang ubas na ito, inaalala nyo ang aking kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo na tumagas, na ito ang simbolo ng katagumpayan ng lahat ng bagay. Upang ang lahat na mahirap magsasabi, ako'y pinayaman ng Diyos. Ang lahat na may karamdaman magsasabi, ako'y pinagaling na ng aking Panginoon. At ang lahat ng alipin ng kasalanan makapagsasabi, ako'y pinalaya na sa pamamagitan ng dugong ito na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Habang ito'y aming iniinom, aming idideklara na kami ang pinalaya, pinayaman at pinagaling. Kaya inumin natin ang ubas na ito bilang pag-alala sa kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat po. Hallelujah, Jesus. Yes, amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Hallelujah. So bago po tayo pumunta po sa ating pong topic, glory to God. Hallelujah. Atin po lamang i-recall yung po naging topic po ng kabila pong linggo. Yung po sa aklat po na Zechariah 4:6, not by might, not by power, but by the Spirit, saith the Lord. So dito pinakikita po na hindi mangyayari o hindi magiging makapangyarihan ang lakas mo. Hindi ang iyong kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng ating pong Diyos. Kaya napakahalaga po na lagi po nating aalalahanin yung Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Yung banal na Espiritu na atin pong nagiging gabay at patnubay. Yung Espiritu ng Panginoon na sa pamamagitan ng ating pong pagkasaliksik, pagbabasa ng Kanya pong salita, ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaalala sa atin. Glory to God. Kaya napakahalaga po na lagi po natin aalalahanin yung banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin po ng ating pong Panginoon, na ito po yung ating pong kasama magpakailanman.
Ito po yung ipinangako ng ating pong Panginoon sa aklat po ng John 14 verse 16. Na talagang totoo, na ginanap ng ating pong Panginoon yung sinabi niya, hihintayin niyo yung Espiritu ng Diyos. Amen. Sapagkat ako'y dadalangin sa Ama upang kay pagkalooban ito. Sapagkat nung panahon yun, hindi pa siya namamatay at hindi pa siya muling nabubuhay. Pero nung siya'y mamatay at muling nabuhay, nung pag-ascend niya sa kalangitan, tinupad niya ang kanyang sinabi. Ibinaba sa atin ang Espiritu Santo. Kaya tayo pong lahat na naririto, tayo po ay merong Espiritu ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat na naririto, tayo po yung pong subject na pagpapala ng Panginoon ay ibubuhos sa ating pong lahat. Amen. Sapagkat tayo ang templo ng Diyos na buhay. Amen po. Kaya lagi po nating aalalahanin yung banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Ito yung witness. Amen. Ito yung magko-comfort sa atin. Ito yung magtuturo. Glory to God. Ito yung magpapaalala ng pangako ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y mananangan sa Espiritu ng Diyos, ano man ang problema ang iyong pagdadaanan, ito'y iyong mapagtatagumpayan. Amen. Dahil ang banal na Espiritu na nasa ating puso, na ating pong kasama, ito yung magpapalakas sa iyo. Ito yung mag-witness sa iyo. Ito yung maglalayo sa iyo sa kasalanan. Amen. So yan po ang ano lang po yan, a review lang po at para maalala po lang natin na totoo ang Diyos ay patuloy at patuloy na nagbibigay ng mensahe para po sa bawat isa po sa atin. Amen. So ngayon po, dahil tayo po ngayon ay nasa 2024, glory to God, at ang ating pong pinaka-team sa year 2024, ito po yung pong abundance of blessing. Amen. Yung pong napakasaghanang pagpapala. Kapag sinabing abundance, ibig sabihin sobra-sobra. Glory to God. Amen. Kumakain ka, isang buwan mong kakainin, nakahanda na. Amen. Pray ka, di ba napakasarap noon? Hindi pa dumarating yung bill ng kuryente, may pambayad ka na. Hindi pa dumarating yung bayaran ng tuition, may nakahanda ka na. Amen. At yan po'y mararanasan ng lahat. Kaya napakasarap na pangako na itong 2024, ito po yung pong sobra-sobrang pagkapala na ating pong mararanasan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. At ating pong iabot sa ating pong Panginoon yung ating pong malakas na palakpak na ito ay pagkapatunay na inaakti natin ang pagkapala na ating pong mararanasan. Ito pong year 2024. Amen. Yung pong year 2023, ito po yung overcomer. So, sino dito ang nakapagtagumpay sa maraming pagsubok? Amen. Praise God. So, ibig sabihin, tayo pinakapagtagumpay sa mga pagsubok. Ngayon naman, aanihin natin ang mga pagpapalang ito. Amen. Aanihin natin yan. Glory to God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Amen. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Kailangan ni si Batman iinom ng para lumakas. Hallelujah, Lord God. So ating pong tinyan yung pong ating pong pag-aaralan po ngayon. Pagsaluhan po natin itong mensahe po ng ating Diyos at dalangin ko po na ito po ay matatak po sa ating pong puso at isipan na kung saan na tayo po ay lagi na andoroon po sa pag-asa na tayo po yung pong pinangakuan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So ako pinabebless po sa ating pong awitin. Glory to God. Yung si Yahweh ang pastol. Amen. Siya yung ating pastol. Glory to God. Hallelujah. So atin po muna pong basahin ang aklat po ng John 10 to 11. Glory to God. Kaya tama-tama po yung pong ating pong inaawit. Kaya po napakasiglap po natin. Amen. Hindi tayo pagkukulangin. Glory to God, sapagkat si Yahweh ang ating pastol. Amen. Praise God. Sige po, i-post po natin ang aklat po ng John 10. Ayan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay.
buhay na masagana, lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, tunay nga pong kay buti mo. Sapagat ang lahat ng ipong mga anak na naririto, dakilang Ama, sila po'y mga anak mo na pinili at tinawag. Sapagat pinatutunayan po lamang, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kalapong pastol. Na naririnig po nila ang tinig mo, Panginoon. Kaya dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Dalangin ko po lahat po ng naririto, Panginoon. Kung sila man, O Diyos, ay may mga katanungan sa kanilang puso, magkakaroon ito ng katugunan. Kung sila may nakararanas, Panginoon, ng kalungkutan, ang mararamdaman po nila ay kaligayahan. Nawawalan po sila ng pag-asa, Panginoon. Aalis sila sa lugar na ito, dala po nila ang pag-asa na buhat sa iyo. Kaya, Panginoon, Lord God, ang aking pong dalangin, Panginoon, mula simula hanggang katapusan, tanging ikaw po lamang ang maitaas. Ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang madakila, Panginoon. Sapagkat ang araw na ito, Panginoon, ito po'y celebration po namin. Day of celebration, Panginoon, upang kami, O God, ay makapagbalik sa iyo ng mataas na papurit pasasalamat. May kagalakan sapagkat sa loob ng isang linggo, kung paano mo kami pinagpala, kung paano mo kami iningatan, ang amin po, O Diyos, pagsamba, ito'y pagbalik sa iyo, Panginoon, ng papuri, pasasalamat, Panginoon, at pagluwalhati sa lahat ng kabutihan mo. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang pagsama ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ang magpahayag sa puso ng bawat isa. Gamitin mo lang ako, Panginoon, na daluyan, Panginoon, ng iyong salita. Panginoon, ikaw po ang maitaas, madakila, maluwalhati. Panginoon, ibaba mo po ako. Ilagay mo po ako sa iyong likuran. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Amen. How to have an abundance life. Paano tayo magkakaroon ng masaganang buhay? Amen. So kung atin pong titingnan, atin pong basahin muna po, ano po ba yung ibig sabihin ng abundance in life? Amen. Ano po raw ang ibig sabihin nito? Glory to God. So ang sabi po rito, abundant life refers to life in its abounding fullness of joy and strength for spirit, soul, and body. Amen. So doon po muna tayo. Ang sabi po rito, yung puro masagana, pinagpalang buhay, ito po raw ay tumatalakay sa isang buhay na kung saan pag sinabing abounding, ibig sabihin ito ay nabubuo, kung saan ito po ay, kung saan ay, yung pong apaw, na kagalakan sa puso ng isang tao, fullness of joy. Kapag sinabi nga sa pong tao is, nag-uumapaw ang kanya pong kagalakan, ibig sabihin, ikaw ay pinagpala. Amen. Kapag ang isa pong tao ay laging nakangiti, glory ka sa kabila ng mga problema, nagagawa pa rin niyang ngumiti, ibig sabihin, ikaw ay pinagpala. You have the fullness of joy. Amen. In and out. Amen. Kasi once ang isa pong tao ay punong-puno ng kagalakan sa kanya pong puso, hindi man siya humahalakak, pero sa kanyang mukha, kitang-kita mo yung joy. Amen. Kitang-kita mo na talagang siya'y pinagpala. Kitang-kita mo na kakaiba ang kanya pong buhay. Kaya meron po siyang fullness of joy. Siya po ay iikutan, nababalutan, punong-puno ng kagalakan. Amen. At ang sabi po rito, and strength for spirit. So, ibig sabihin, kapag sinabi po na kung saan, meron po siyang fullness of joy, kakaiba to. Kapag sinabi nga isa pong tao ay punong-puno na kung saan nakaligayahan sa kanya pong puso, ibig sabihin dito, siya po ay punong-puno ng contentment. Glory to God. Hallelujah. So, ang sabi po rito, yung strength for spirit, ibig sabihin kapag sinabing malakas ang yung espiritu, anuman ang pagsubok na yung pong pinagdadaanan, ang intention mo ay laging lumapit sa Diyos. Amen. Ibig sabihin yung espiritu mo ay punong-puno ng kalakasan. Hindi ka matitinag ng iba't ibang uri ng problema.
Hindi ka matitinag ng sitwasyon ng iyong pinagdadaanan. Kundi ang iyong espiritu ay galak na galak. Ang iyong espiritu ay kung saan ay laging puspos na ang hahanapin mo ay ang mukha ng ating pong Panginoon. Amen. Yan po yung meron pong abundance life. Yan po yung meron pong masaganang buhay. Amen. Kaya kapag ang isang tao, kapag siya may problema, at ang kanya pong problema ay i-expose doon po sa Facebook. Amen. Maligaya kaya siya? Siya kaya ay pinagpala? Ibig sabihin, ang kanya pong hinahanap ay ang papuri ng tao. Ang kanyang hinahanap ay yung makuha ang attention ng tao. Pero kapag tayo po sa kabila ng mga problema, ang ating pong hahanapin ay ang mukha ng Panginoon, ibig sabihin, isa ka sa may pinagpalang buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. At yan po yung nais ng ating pong Panginoon na makita po sa ating pong buhay. At hindi po lamang maging yung pong ating pong soul and body. Amen. Yung ating isip, yung ating pong katawan. Na andyan po yung fullness of joy. Malakas po siya. Kapag ang ating pong isip at ang ating pong katawan, ito po ay malakas. Glory to God. Makikita po natin, lagi kang sasamba sa ating Panginoon. Lagi mong pupurihin ang ating Diyos. Lagi mong pasasalamatan anuman ang sitwasyon. Amen. At naniniwala ako, kapag ang isang tao, maligaya ang kanyang puso, malakas ang kanyang espiritu, wala yang gagawin sa pagkagising kundi siya magpuri, umawit, sumamba sa ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. At ang sabi po rito, abundant life signifies contrast to feeling of lack. Amen. Ibig sabihin yung po bang nagpapakita na ang isa pong tao na kung sa kapag sinabing contrast to feeling of lack, ibig sabihin, ayaw na ayaw niya. Ayaw na ayaw niya siya naghihirap. Ayaw na ayaw niya na uubusan ng kanyang palabigasan. Ayaw na ayaw niya na kung kailan darating ang due date, saka pala magbabayad. Glory to God. Ayaw na ayaw nito na kung saan na lagi na lang nangihiram ng pera. Amen. So ibig sabihin, yung pong feeling of lack, yung parang pakiramdam niya wala siya. Ang pakiramdam niya kumbaga saan siya yung bang parang hungkag, lagi siyang wala. Amen. At wala siyang kasiyahan. Meron siyang dissatisfaction. Sabi ito, and such feeling may motivate a person to seek for the meaning of life and change in their life. Amen. So, ibig sabihin niyo po raw isa pong pinagpalang buhay, ito po raw ay yung kung saan ay taliwas. Amen. Ayaw niya na wala. Ayaw niya na kung saan ay parang malungkot lagi siya. Parang laging, na andun lagi yung wala siyang kasiyahan na ayaw kong tong gantong buhay. Kinapopotan mo ang kahirapan sa madalit salita. Amen. At alam niyo sa akin po, ito po ay naging isang malaking patotoo sa akin pong buhay. Kaya habang ito po ay akin pong binabasa, parang bumalik sa akin yung buhay ko. Kasi kami po ay napakahirap at ayan po yung pong aking kapatid, yung pong aking mga kamag-anak, sila po yung saksi. Dahil yung pong aming pong buhay ay talagang masasabi mo na kami po ay walang-wala. Kasi minsan kakain ka, wala kang kakainin. Glory to God. Minsan, mga kapatid ko, hindi nakapag-aaral dahil sa kawalaan. Ang dami namin magkakapatid. Kami po 10 magkakapatid. At sa amin po, ang nakapag-aral po lamang, nakabot po na mataas na grado, dalawa lang po kami magkapatid. 3, yung isa po, 2 hindi po nakatapos. Pero nakabot sila ng college. So sa akin pong buhay, ako po'y nakapag-desisyon. Dahil napakahirap po na kakain ka ng tanghali, wala kayong kanin. Para lamang kayo makakain, ako po'y mananapatan doon po sa lolo ni Sister Annie. Glory to God, hallelujah. Kasama ko po yung pong aking 4 na sunod-sunod na kapatid. So doon ko po nakita na ako po ay naghanap. Ayaw ko ng gantong buhay. Dahil sunod-sunod po kami magkakapatid at minsan dumarating po yung pagkakataon na kung kailan po lamang dumating ang nanay ko, saka lang kami kakain. So sa akin pong buhay, ako po yung nagkaroon po ng ganun pong motivation. Sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Ang kapatid ko, 13 anyos, namamasukan na ng katulong. Nagkaasawa yung kapatid ko, labandera. Glory to God. So ibig sabihin sa akin pong buhay, ito po yung aking inayawan. Sabi ko, Lord, ayoko nito.
Hindi pa, Lord, Diyos ko, ay ako ng gantong buhay. Na lagi na lamang wala. Hindi ka makapag-aral. Hindi ka maging masaya sa buhay mo. Api-apihan ka. Kasi yung ba namang ilang taong ka na, hindi ka pa nag-aaral. Nagsimula po ako ng pag-aaral ng grade 1, 11 taon. 11 years old ako nagsimula ng grade 1. Dahil sa sobra pong kahirapan, at sa sobra po na kung saan makain nga po lamang ay wala. Wala po akong birth certificate. Alam niyo, sa kagustuhan ko po na mabago po yung buhay namin, ako po'y nagdesisyon. At ang sinabi ko sa aking sarili, ako ang pupunta sa munisipyo para kumuha po ako ng birth certificate. Amen. At doon po sa akin pong pagpunta sa munisipyo, pumasok po sa isip ko, pati yung aking mga kapatid na kasunod sa akin, ipapasok ko na rin. Kaya kami po yung tatlo sabay-sabay na grade 1. Opo, totoo po yan. Ayan po ang kapatid ko. Naandyan po kapatid ko. Sabay po kami tatlo grade 1. Sa akin pong buhay, talaga ako pinagtiis. Dahil ang nanay ko nga, ayaw kami pag-aralin. Kinakailangan mag-alaga ka na ng kapatid. Tumulong ka na lamang sa pagdadaing. Tumulong ka na lamang doon sa tatay mo na nangingisda sa karagatan. So sa akin pong buhay, ito po yung pong akin pong naging desisyon. Mag-aaral ako. Papasok ako. Kasi dahil yung desire ng puso mo, kapag ito ay sinamahan ng sakripisyo, hindi pwede hindi mo mararanasan yung pinagpalang buhay. Amen. Grade 1 ka, mag-aaral ka, 11 years old. Ang saging edad mo'y grade 5 na. Tuksuhin ka. Glory to God. Ay, ako'y mataba pa, chubby ang aking pong katawan. Glory to God. So, papasok kami sa walang baon. Pero ang aking pong ginagawa, dahil gusto kong makapag-aral, tanggap kong lahat ang utos ng mga teacher. Merienda, Magdalena, ibili mo ako merienda. Magdalena, ibili mo ako nito. Tanghali, Magdalena, ibili mo akong biya. Amen? Pero nininegosyo ko na mga teacher. Glory to God. 11 taon na ako di ba? Amen. Pero yung mga teacher, may kusa po sila. Kapag sila po'y bumili po ng merienda, may kasama na po akong 1 tasa na lugaw. Amen. So ibig sabihin, yung kahirapan, hindi po naging hadlang para hindi ka makapag-aral. Saka naman makakita, minsan papasok ka, hindi ka pa nakain. Glory to God. Pero ako'y tinuruan ng ating pong Panginoon. Nagdesisyon po ako, mag-aral, miski po walang baon, walang papel, pumasok po ako, ang dala ko po lamang ay supot ng bigas, na kung saan doon ko po inilagay yung pot paper. Amen. Naging hadlang po ba yon? Hindi po naging hadlang. Pero dahil ikay may motivation na ayaw mo na ng kahirapan, magsikap ka, magtiis ka. Glory to God. Hanggang sa ako po ay nakita ng aking nanay na ako po'y marunong nang bumasa ng abakada. Pinatitigil na po ako sa pag-aaral, marunong na rin po akong bumasa. Pero hindi po ako napigilan. Hanggang sa dumating ang time na pagdating ng papasok ka, mag-alaga ka ng bata, gagawa po ako ng paraan para po ako'y makapasok. Miski po ako'y kurutin, miski po ako'y sabunutan, ang mahalaga nakapasok ako. Nagsisinungaling po ako sa nanay ko. Hanggang sa isang beses, alauna, narinig ko na yung bell, malapit po sa amin ng eskwelahan. Narinig ko na yung bell. Ako po'y gumawa po ng paraan. Gustong-gusto ko po makapasok. Ang sabi ko sa nanay ko, Nay, sabi ko, ako po ay dudumi doon. Anong araw po, walang CR ang tabing dagat. Ang CR po'y napakalawak. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kung sino po'y nakatigil po doon po sa tabing dagat, totoo po yun. Glory to God. So ako po ay umulis po sa amin. Ang ginawa ko po, pumunta ako ng eskwelahan. Diretso po ako sa school. Wala akong dalang gamit. Miski ang mga kaklasmate ko, may nagpahiram ng papel, may nagpahiram ng lapis. Pero may kapalit po yun. Kinakailangan kung ano yung assignment, doon pa lamang gagawin na namin. Siyempre, 11 taong ka na, siyempre, alam mo na yung mga assignment. Glory to God. So dumating po yung time na yon, hindi po lamang yung senaryong iyon. Hanggang isang araw, ayaw na naman akong papasukin. Sabi ko, Nay, sabi ko gano'n, pupunta po ako doon.
Ang ginawa sa akin, inilisan po ako ng panty para wag ako makapasok. Inalisan ako ng panty pero hindi po naging hadlang. Pasok din ako. Glory to God. At pagkatapos po, alam na natin pagka mga bata, pagdating ng labasan ng hapon, maglalaro ng luksong tunig, biola kamatis, takbuhan. Ang sabi ng isang classmate ko, Magdalena, ikaw, mother ko, hindi ako makapaglalaro. Bakit? Wala akong panty. Tawanan sila. Sabi niya, hoy, si Magdalena, walang salawal. Hindi pa panty nun, salawal. Glory to God. Pero, naandun pa rin yung aking kaligayahan. Pag uwi ko ng bahay, kurot, kasingit, dito, pipiraling ka. Hindi ka, pinag-aalaga ka ng bata. Pero tinitiis ko po yun. Hindi po ako nagkaroon ng galit po sa aking magulang. Amen. Pero ang buhay po'y dumire-diretso. Nakatapos po ako ng grade 6. Noong mag-high school na po, eto, ayaw na po akong pag-aralin. Gumawa pa rin ako ng paraan para po ako'y makapasok. Pumapasok po ako, nagagama po ako sa bukid dahil may sweldo kang 5 piso isang araw. At ang ginawa ko sa loob po ng 6 na araw, ako po'y sumuweldo ng 30 pesos, diretso na sa eskwelahan. Noong panahon po yun, tama-tama yung 30 pesos, 9 pesos po, yung pong miscellaneous, 21 pesos, ito po yung pong renta sa book. Naalaman ng tatay ko na ako po ay pumasok, binuntal po ako. Ang sabi sa akin ng tatay ko, magsabi ka ng totoo. Dahil 17 anyos ka na di dalaga ka na. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ay may lalaking sinusundan sa eskwela kaya ay tumigil? Di ba sabi ko, mahirap lang tayo. Wala tayong pang matrikula. Pero ako po ay tinanong ng tatay ko, nung araw, bawal ang sumagot. Kinakailangan kapag ikay binigyan ng pahintulot, na sige, magsabi ka kung ano ang dahilan. Bakit ikaw ay ayaw tumigil sa pag-aaral? Pero bago ka makasumagot, nakailang hampas na ng lubid. Higisin sa'yo lubid. Hataw. Magugulat ka, bakit po? Ang sabi ng tatay ko, mag-usap tayo. Bakit ayaw mong tumigil sa pag-aaral? Doon po ako nakapagsalita sa tatay ko. Tay, ayaw ko na po ng kahirapan. Gusto ko po mabago ang buhay po natin. Ayoko na po na namamasukan ng katulong. At gusto ko po yung pong aking po mga kapatid, medyo tumaas ang antas ng buhay. Pero nung marinig po yung sa akin ng tatay ko, ang sabi sa akin, sige, kung yan ang gusto mo, mag-aaral ka sa sarili mong sikap. Huwag kang lalamon dito. Magsisikap ka. Ay, ikay nagagama sa bukid. Kinabukasan punta ng bukid, wala kang dalang pagkain. Alam mo, nung tanghali na, labasan na ng binalot. Yung mga kasama mo sa bukid, wala akong pagkain. Pero po mga kasamahan ko, tigay-tigay, sandakot, bigyan natin pagkain si Daling, hindi ito makapaggagama, pagkagantutot, hindi makakakain. Pero kain po ako, pagpunta ko po sa palengke, may pwesto po kami maliit doon. Nangangatal po ang aking tuhod. Nung sinabi ko po, na ako po'y gutom na gutom, galit na galit sa akin ng nanay ko, di ba sabi mo? Wala kang pakain, hindi ka namin pakakainin. Pero yung po mga kapaputindera doon, sila po ang nagalit sa nanay ko. Ano ka ba, Ines? Ang anak mo nagsisikap mag-aaral, ganyan ang gagawin mo? Parurusahan mo pa talagang, ako po'y pinarusahan ng nanay ko sa loob ng palengke. Pero ako po, tinanggap ko po iyon. Kaya nakita ko po, totoo, sa bawat sakripisyo na ating pong pagdadaanan, tagumpay ang kasunod nito. Amen. Tagumpay ang kasunod nito. Hindi ka mananatiling mahirap. Kapag kinaputan mo ang kahirapan, mararanasan mo ang pinagpalang buhay. Amen. At ang pagpala, bago mo maranasan, ito ay may proseso. Hindi isang tulog, kinabukasan mayaman ka na. Amen. Magdadaan ka sa proseso. Magtitiis ka ng hirap. Glory to God. Sakripisyo mo ang lahat. Kaya salamat sa Panginoon dahil ako'y binigyan ng Panginoon ng banal na pagkatakot sa Kanya. Maliit pa ako, may takot na ako sa Diyos. Ako po'y nagtitiis na maglakad, makapunta po lamang ako ng simbahan na Santa Rosa. Dahil na-attend po ako doon ng katisismo. So maaari ito po yung mga kaparaanan na kung sa'y nakita ng Panginoon yung aking puso. Pero kung ating pong titingnan, natapos ka ng pag-aaral, nakarating ka ng kolehiyo, marami nagtataka, paano ito nakatapos sa pag-aaral? Amen?
ay hirap na hirap ka. Namamasukan ka ng katulong. Tigagama ka sa bukid. Pero talagang totoo. Kapag ang Panginoon ang sinundan mong yapak, kapag ang Panginoon ang sinunod mo, hindi pwedeng mararanasan mo ang pinagpalang buhay. Amen. Napakahalaga po na kung saan na tayo po ay magkaroon po ng puso. Amen. At alam nyo, kapag ang isa pong tao ay punong-puno ng kaligaya sa kanya pong puso, laitin ka man, tuksuhin ka man, diretso ang buhay. Amen. Maglalaro ako, magbabalibol ako, magsosoftball ako. Miski ano sabihin nyo sa akin na matanda na, ano man ang kalalagay ko, ba't ang mahalaga? Ako'y maligaya sa pag-aaral ko. Miski ako'y kapos sa lahat po ng bagay. Amen. At isa pa po, nung ako'y college na po, ayan po yung pong aking pong asawa. Nung ako po'y maging girlfriend niya, ang sabi niya, wala ka bang damit? Totoo po yun. Wala po akong maayos na damit. Nagtataka siya sa akin. Ako'y nagtitinda. Bakit? Ang inuuna ko, yung pantuition at yung aking uniform. Pag ikaw po'y college na ako po ay, tinapos ko po yung Advanced ROTC. Ang Advanced ROTC, kinakailangan kompleto ka. Meron kang Type C, Type B, Type A, at meron ka rin na kung saan natawag na basket. Amen? Kompleto po ako dyan, pero wala po akong maayos na damit. Amen? Nagtiis po ako kasi gusto kong makatapos sa pag-aaral. Kaya sa awa po sa akin ng aking asawa, nung ako po gumraduate ng college, ang inirigalo niya sa akin, damit. Amen? Pero talagang pag maaalala mo yung kahirapan na yung pong pinagdaanan, dumanas ka ngayon ng pinagpalang buhay, lagi ka pa rin magpupuri at sasambahin mo ang ating Panginoon. Sapagkat siya'y tapat na Diyos na nagpapalaya. Amen. Kaya kung nararanasan mo ngayon na ikaw'y kumakain na iba't ibang putahe ang ulam na nasa harapan mo, kung ikaw'y kumakain sa almusalan na ikaw mamimili ng palaman, ibig sabihin na andun ka na sa pinagpalang buhay. Amen. Kung nakikita mo yung mga anak mo, mga apo mo, nakapag-e-enjoy sa buhay, nakapag-aaral sa magandang eskwelahan, ibig sabihin, nasa pinagpala ka ng buhay. Amen. Di ba napakasarap alalahanin yung kabutihan ng Diyos? Amen. Kaya talagang totoo po, na tayo pong lahat, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kung ikaw man ay nasa edad na, kung sa'y parang akala mo, ikaw hindi na mababago ang buhay mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Sapagkat si Jesus ang ating pastol. Amen. Si Jesus ang magsusupply ng lahat ng ating pong pangangailangan. Sapagkat kapag siya ang ating pong kinilala na isang mabuting pastol, hindi ka pagkukulangin ng ating pong Panginoon. At anuman yung mga problema mong pagdadaanan, dumaan ka na sa problema sa pananalapi, alalahanin mo, meron akong Diyos na magpapala sa akin. Dumaan ka man sa karamdaman, meron akong Diyos na dakilang manggagamot. Dumaan ka man sa kasalatan, meron akong pastol na hindi ako pagkukulangin. Amen? Kaya napakaganda na ating pong maalala. Sapagkat totoo, ang dyablo, lahat ng paraan gagawain niya. Tutuksuhin ka, lilinlangin ka, at minsan may pagkakataon, gusto ka na niyang patayin. Amen? Yan ang trabaho ng dyablo sa ating buhay. Kaya kapag ito'y nararanasan mo sa iyo pong buhay, lagi mong aalalahanin, Panginoon, kung dumadaan man ako sa matatinding pagsubok, ibig sabihin, kaya kong magtagumpay. Amen. Sapagkat ikaw ang aking gabay, ikaw ang aking patnubay, ikaw ang aking Diyos na tanging magbibigay sa akin ng lakas upang sa kabila ng labanan, ito'y aking mapagtagumpayan. Amen. Lahat tayo dumadaan sa tukso. Lahat tayo dumadaan sa problema. Lahat tayo dumadaan sa iba't ibang uri po ng kasakitan. Pero ang lagi po nating aalalahanin, kung tayo po'y dumaranas ng ganyan, ibig sabihin, may layunin sa iyo ang Diyos. Amen. Kulbitin mo nga kapatid mo. Humarap ka sa Kanya, sabihin mo, may layunin sa iyo ang Diyos. Amen. Amen. May layunin sa iyo ang Diyos. Glory to God. Hindi niya hahayaan na tayo dumaan sa pagsubok na wala siyang purpose. Amen. Sapagkat bilang tayo po yung anak ng Diyos,
at tungkulin ng ating pong Panginoon, tayo'y magtagumpay sa bawat labanan. Amen! Praise God! Hallelujah! Amen! So, ibig sabihin, ito po ang layunin po ng ating pong Panginoon. Ano po yung sinabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians 2, 9? Glory to God. 9 and 10 po. Glory to God. Hallelujah. Na talagang ito po yung nais ng ating pong Panginoon na ating pong maranasan. Na kung saan hindi mo naiisip, hindi mo pa naririnig, yung mga pangako ng ating pong Panginoon, hindi mo pa na, sabi nga dito sa aklat po ng 1 Corinthians 2, ang sabi, hindi pa naririnig ng yung taenga. Ayan, praise God. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata, hindi naririnig ng taenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao, mga hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Hindi mo pa naririnig, o baka minsan hindi mo pa naririnig yung pangako sa'yo ng Panginoon. O baka hindi pa nakikita ng mga mata mo na meron ka ng maganda na kung saan ay hinaharap. O baka hindi pa sumasagi sa isip mo, karapat dapat ba akong pagpalain? Karapat dapat ba na ako ay dumanas ng ganyan kagandang buhay? Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, ang lahat ng yan ay inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen? Inihanda ng Diyos para sa lahat ng umiibig sa Kanya. Kaya kayong lahat ay may mararanasan kakaibang pagkapala sapagkat kayo ang umiibig sa ating Diyos. Amen? Sakripisyo ang pumunta sa church. Maaga pa, mag-aayos ka na. Mamamasahe. Minsan kung ikaw pa'y maraming kolorete bago ka makapag-makeup. Glory to God. Ginagawa mo ito, bakit? Sapagkat haharap ka sa Diyos na mga Diyos, sa hari na makapangyarihan. Amen. At ikaw ay magsisilbing kagalakan. Kaya tayong lahat ay karapat-dapat na pagpalain ng ating pong Panginoon. Kaya huwag tayong panghihinaan. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos ang ating pong pag-asa. Glory to God. So makita po natin, ano po ba yung ibig sabihin po ng fullness of joy? Yung po sinabi niya po sa aklat po ng John at 7:38. Glory to God. Hallelujah. Puntahan po natin yung pong sinabi po sa aklat po ng John 7:38. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen? Kaya kung tayo po ay naando yung kaligayahan po natin sa paglilingkod sa Diyos, yung kaligayahan natin na kung saan na pagpunta mo sa church, magawa mo yung pinaka-the best. Yung kaligayahan po natin na kung paano tayo magiging pagkapala sa ating kapitbahay, sa ating kapatid, sa mga taong nangangailangan. Ang sabi ng ating pong Panginoon, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ano po itong tinutukoy na tubig na nagbibigay buhay? Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kapag tayo po ay merong Espiritu ng Diyos, hindi ka matutuyuan. Kapag tayo po ay merong Espiritu ng Diyos, hindi ka magiging magagalitin. Kapag tayo po ay merong Espiritu ng Diyos, punong-puno ka ng salita ng ating pong Panginoon. At kapag ang isa pong mananampalataya ay punong-puno ng salita ng ating pong Panginoon, lalo kang ibe-bless ng ating pong Panginoon. Sapagat yung bawat lalabas ay pong labi, magsisilbi itong pagpapala. Yung bawat lalabas sa iyo pong labi, ito po yung magsisilbing isang lasang asin. Na kapag ikaw po yung minakakwentuhan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kaligayahan, nagbibigay ng tamang landas ng kanilang buhay, sapagkat lahat ng lalabas sa iyo, ito ay pagpapala. Bakit? Sapagkat merong Espiritu ng Diyos na nasa puso mo na nagbibigay buhay. Amen. Yan po yung totoo na kung saan yung kaligayahan, yung punong-puno ng joy sa kanila pong buhay. Amen. So makikita po natin dito, ano po ro ba ang ibig sabihin ng strength of spirit? The degrees whose your inner belief stand. Amen. Ayan. Ang sabi po rito, ang ibig sabihin pagka puro malakas yung ating pong espiritu, may kalakasan po tayo, the degree where your inner beliefs stand. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, tatayuan mo pa rin.
Ano man ang problema na kung saan ay yung pinagdadaanan, yung pananampalataya mo, nagsisimula sa puso mo. Dadaloy ng dadaloy ang pananampalataya mo hanggang makapagtagumpay ka sa bawat labanan ng ating pong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. So ating puntin yan, ano po yung doon po sa John 10b. Dito po natin makikita kung ano po, bakit po ba ang ating pong Panginoon ay pumunta sa ibabaw po ng lupa. Amen. Ang sabi po rito, John 10b. Glory to God. Ito po'y pangako po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Doon po ang sabi po rito, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Amen. Doon po sa King James, ang sabi po sa King James, I am come that they might have it more abundantly. Ang sabi ni Jesus doon sa kanyang mga alagad, ako'y bumaba sa ibabaw ng lupa, ako'y pumunta dito sa ibabaw po ng lupa upang sila'y bigyan. Amen. Anong klaseng buhay? Abundant. Amen. Ibig sabihin, ang plano ng ating pong Panginoon, kung bakit siya bumaba sa ibabaw po ng lupa, upang tayong lahat ay bigyan ng masaganang buhay. Amen. Kaya kung ikaw ay ilang taon ng mananampalataya at ikaw po ay puro hirap pa, baka ito na yung panahon. Lord, di ba bumaba ka dito sa ibabaw ng lupa upang kami bigyan ng masaganang buhay? Maaari, Lord, meron kang layunin sa akin. Maaari itong aking mga pinagdadaanan, ito'y kaparaanan mo para ako'y magpakaalap sa pananampalataya sa iyo. Maaari kayo nararanasan ko ang magulong buhay. Maaari meron kang nais na gawain ko, pero hindi ko ito magawa. Amen? Ibig sabihin nito, meron layunin sa iyo ngayon ng Diyos. Baka ikaw ang kinakausap ng Panginoon ngayon. Amen? Na kung saan, kung hindi mo pa nararanasan yung pinagpalang buhay, manalangin ka. Lord, ipaunawa niyo po ito sa akin. Kung ikaw man ay bata pa, maaaring ikaw pa nasa age na kung saan 30, maaaring ito yung panahon na kung saan yung struggle mo, ang nais ng Panginoon, humingi ka sa Kanya ng karunungan. Amen. Sapagkat ang Diyos, ang sabi niya sa aklat ng James, kung ang sino man ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa akin. At ako, kung magbigay, ay sagana at hindi ako nanunumbat. Ibig sabihin, nais ng ating pong Panginoon na lagi tayong lalapit sa Kanya. Ipinauunawa ng Panginoon, anuman ang sitwasyon na iyong nadadaanan, anuman ang mga pagsubok na iyong nararanasan ngayon, ibig sabihin to, lumapit ka sa Diyos. Lord, ipaunawa niyo po ito sa akin. Ano pa yung plano mo sa aking buhay? Sapagkat ang sabi mo sa aklat ng Jeremiah 29:11, nalalaman ko ang iniisip ko para sa iyo. Nalalaman ko ang iniisip ko para sa iyo, para ikay pagpalain. Hindi para ikaw ay sumpain. Iniisip ko para sa iyo na ikaw ay magkaroon ng mabuting kawakasan. Amen? Napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon. Kaya ito yung nais ng ating pong Panginoon na maranasan sa ating pong buhay. Amen? Glory to God. At ang sabi sa verse 11, ako ang mabuting pastol. Glory to God. So ibig sabihin, kapag sinabing ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So ibig sabihin, tayo pong lahat na narito, tayo po yung kung saan, tayo po yung kanya pong mga tupa. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin, iniligtas tayo, tayo binuhay, tayo pinagpala upang maranasan po natin yung kanyang pangako. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Nagtiis siya ng hirap. Napapako siya sa krus para sa ating lahat. Upang kung tayo dumaranas ng pagsubok, mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ito. Bakit? Kung paano nagtagumpay ang ating Panginoon, magtatagumpay din tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat siya ang ating pong mabuting pastol. Glory to God. Amen. Hallelujah.
Katangian ng mabuting pastol, nagtutustos. Glory to God. Hallelujah. Kulbitin mo katabi mo, sabihin mo, kapatid, ang Diyos ay nagtutustos. Amen. Ang ating mabuting pastol ay nagtutustos ng lahat ng ating pong pangangailangan. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Awit 23 verse 1? Amen. Hallelujah. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. May napakasarap. Amen. Kaya kapag si Yahweh ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Baka ikaw ang nagkukulang sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin, kung ito po yung sinabi po ng ating pong Panginoon, hindi tayo pagkukulangin. Ibig sabihin, dagdagan mo ang oras mo sa Panginoon. Amen. Yung ating pastol lang ang lagi ating hahanapin. At maniniwala po kayo, ang Diyos patuloy kayong tutustusan. Gawain po lang natin na siya po yung ating pong maging pastol. Kapag sinabing siya yung ating pastol, ibig sabihin, lagi kang nakikinig sa tinig ng ating pong pastol. Lagi tayo naandoro sa kung saan handa po natin pakinggan ano ang iniuutos ng aking pastol. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, yung po sinabi po sa aklat po ng 23, na talagang tayo po hindi po pagkukulangin ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Siya po yung nag-iingat at mapagmahal na dakilang pastol. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Ating punto yan, sa aklat po ng Isaiah 40:11. Ang tulad ng pastol, pinakakain niya ang kanyang kawan. Amen. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay, kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Praise God. Napakasarap namnamin. Diba? Ang isang tunay na pastol, pinakakain niya ang kanyang mga tupa. Kaya kapag ikaw po'y namamayat, makakulang sa supply ang iyong pong pastol. Amen. Kaya kapag ikaw po'y lagi naandoro o sa kakapusan, nagkukulang na ang iyong pastol. So, ibig sabihin, kinakailangan ang ating pastol ay lagi po nating hahanapin. Napakasarap, di ba? Tayo po'y kinakalong ng ating pong Panginoon sapagkat siya yung ating pong pastol. Tayo po ay kanyang ikino-comfort. Tayo po'y kanya pong pinalalakas. Tayo po'y kanya pong inaaruga. Glory to God. Amen. Atin tingnan po yung pong aklat po ng Hebreo 13:20. Hallelujah. Praise God. Ang sabi po rito, ang Diyos ang kapayapaan, siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Glory to God. So ibig sabihin, ipinakita po rito, bilang siya po yung pong ating pong pastol, yung kanyang dugo ang nagpatibay. Amen. Ito po ang katibayan na tayo po ay kanya pong tinubos sa lahat ng uri ng gawa ng kadiliman. Ito po yung walang hanggang tipan. Kaya kapag lagi nating maaalala yung ginawa ng ating pong Panginoon, ikaw man ay naandoro sa kalungkutan, kapag inalala mo ang ginawa ng ating pong Panginoon, lalakas ka. Amen. Kapag naalala mo yung naranasan ng ating pong Panginoon na paghihirap, ano man ang yung pinagdadaanan, ikaw minsan nasasaktan, nilalait ka, pinagsasabihan ka na walang katotohanan, kapag ikay tumingin sa ating pong pastol, lalakas ka. Amen. Sapagkat siya ang kung saan yung ating dakilang pastol na nag-iingat, nagmamahal po sa atin. Amen. Nagliligtas sa kanya pong mga tupa. Isaiah 53. Glory to God. Verse 12. Verse 12 na lang. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binabaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Fast forward, verse 12 po. Glory to God. Hallelujah. Verse 12. Dahil dito siya ay aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Amen? Kaya ito pong ating pong pastol,
Siya po yung nagliligtas sa atin. Iniaalis po tayo sa kung saan yung pong mga kaparusahan. Inaalis po tayo sa mga pagkakaalipin. Bakit? Sapagkat siya bilang ating pong apostol, ibinigay niya yung kanyang sarili. Amen. Katibayan ng kanya pong pagmamahal. Inako niya ang ating mga kasalanan. Glory to God. At idinalangin pa na tayo patawarin. Kaya kung aalalahan natin doon sa doon po sa last 7 words, ano sabi niya? Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Pinatatawad po tayo ng ating Panginoon at idinadalangin pa rin tayo. Kaya sa panahon na tayo po'y nagkukulang, ang Diyos ay nananalangin para po sa atin. Amen? How to have an abundance blessing? Number 1, have faith in God. Amen? Ano po sabi po rito? Sa aklat po ng Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay mga bagay na ating inaasahan, na hindi natin nakikita, pero naniniwala po tayo na ito'y nasa atin na. Amen? Kaya magkaroon po tayo ng pananampalataya. Pananampalataya na darating isang araw, ang aking matagal ng pangarap, ito'y aking mararanasan na. Darating ang isang araw ng aking anak, ito'y babaguhin na, makapagtatapos sa pag-aaral. Panampalatayanan mo ito, kapatid. Amen. Kung tila ba minsan hindi ka makapag-tuition, kung tila ba minsan ikaw po ay aandap-andap ang iyong pong pananalapi, manampalataya ka sa ating tunay na pastor. At yung pangako niya na abundance life, ito'y iyong mararanasan. Amen. Pangalawa po, hallelujah, giving produces abundance life. Giving. Yung pagbibigay po, ito po ay nagigindaan para ikaw ay magkaroon ng pinagpalang buhay. 2 Corinthians 9:8. Glory to God. Hallelujah. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting bagay. Kaya kapag tayo po ay nagbibigay, ibig sabihin, ikaw ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Kung ikaw ay may puso, nagbibigay ka ng tithes and offering, tumutulong ka pa sa mahihirap, ibig sabihin, you are subject to bless. Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Giving quality time to God. Magbigay po tayo ng quality time. Amen. Ibig sabihin ng quality time, hindi po yung pagkagising mo, Lord, salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin. Goodbye, Lord. Maglalaban na ako. Glory to God. Ibig sabihin, pag sinabi pong magbigay po tayo ng quality time, yung talagang tayo po ay sumasamba, nagpapasalamat, nagpupuri. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pag-iingat mo. Salamat sa mga pagkapalang pinadadanas mo sa aking mga kapatid. Salamat sa may mga negosyo na ngayon po'y unlad ng unlad. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na nakararanas ng kakaibang buhay. Salamat, Panginoon, sa akin pong mga anak na kung saan nag-e-enjoy sa kanilang buhay, nararanasan na yung pinagpala. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa panibagong buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat muli ako po'y makapagpupuri at makakasamba sa iyo. Amen. Awitan mo ang Panginoon. Amen. At yun po yung tinatawag po na kung sa'y quality time. Nagagawa magpuri, sumamba, at pagkatapos, ikaw ay mananalangin na. Amen. Ipanalangin mo na kung anong ipinaalala sa iyo ng Holy Spirit. Sa pagpupuri mo pa lamang, hindi pwedeng walang ipapaalala sa iyo. Ipanalangin mo yung kapatid mong yun, nakakaranas ng karamdaman. Ipanalangin mo yung kapatid mong yun, medyo hindi maganda ang sitwasyon nilang mag-asawa. Ipanalangin mo sila. Amen. So, nagagamit ka pa ng ating pong Panginoon. Kaya mararanasan mo ang pinagpalang buhay. Amen. Dahil sumusunod ka sa tinig ng banal na Espiritu. Always claims His promises. Amen. Choose your Bible verses about abundance blessing. Amen. Pang-apat po, always claim His promises. Choose your Bible verses about abundance blessing. Kaya lagi po tayo na kung saan ay mag-claim tayo na mag-claim. Amen. Ako'y pinayaman ng Diyos, pinagaling na ako ng Panginoon. Ang aking mga anak, sila magiging dakila at pinagpala. Hindi sila mangungutang, kundi sila magpapautang. I-claim mo ng aking mga anak, saan man sila pumunta, pagpapalain sila.
Ang aking asawa, bibigyan ng promotion. Ang aking anak, magiging top sa kanilang klase. Ang aking mga anak, iingatan ng ating Panginoon. Mag-claim ka na mag-claim ng promise ng ating pong Panginoon. At ang sabi sa aklat po ng Efeso 3:20, glory to God. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen? Yan po'y napakasagana na kung saan ay pagkapala na maaari po nating maranasan. Humiling ka na ng humiling sa ating pong Panginoon. Amen? Sapagkat habang tayo po'y humihiling sa ating pong Panginoon, mararamdaman mo yung banal na Espiritu na nangungusap na sa puso mo. Amen? Sapagkat nakikita ng Panginoon, ang aking anak na ito, ang laki-laki ng tiwala sa akin. Amen? Habang tayo po ay lumalapit sa ating pong Panginoon, habang tayo po ay kung saan ay hingi tayo ng hingi ng ating mga pangangailangan dahil alam natin na ang Diyos lamang ang makagagawa na sapat-sapat. Amen. At ano ang sabi niya? Glory to God. Maari nating hilingin at isipin. Kaya lahat ng naiisip mo na hilingin, ibigay mo ng ibigay sa ating pong Panginoon. Amen. At mararanasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos kikilos sa ating pong buhay. Amen. Kayang-kayang ibigay sa atin ng ating pong Panginoon yung iyong inaasahan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng Pilipos 4:19? Glory to God. Hallelujah. Promise ni Lord. Ayan. At buhat sa hindi na mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakasarap. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Bakit? Ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Ang Diyos ang may-ari ng kung saan yung mga mall. Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Ang Diyos ang may-ari ng negosyo ng ating boss. Ang Diyos ang may-ari ng ating palabigasan. Kaya isang araw, pupunuin niya ng pupunuin. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Kailan? Kung tayo po'y sumusunod. Baka claim ka ng claim. Amen. Nabuhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. Pero pagdating sa pagbibigay, ayaw mong magbigay. Pagdating sa atas na iyong ginagampanan, ayaw mong gumawa. Pagdating sa gawain ng ating Panginoon, ayaw mong mag-Bible study. Pagdating sa inuutos ay ng ating Panginoon na umattend ka ng morning prayer, ayaw mong umattend ng morning prayer. Amen. Ibibigay ito ng ating pong Panginoon kung sinusunod natin ang utos ng ating Diyos. Amen po. Praise God. Hallelujah. Do good. Amen. Gumawa ka ng mabuti. Napakasimple. Do good. Amen. Praise God. Ano sabi sa aklat po ng Galatia? Dito po natin makikita na totoo na si Apostol Pablo, gustong-gusto niya talagang tayo po ay magamit. Amen. Sapagkat sabi niya, kahit huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So ibig sabihin, ang susi ng pagkapala ay yung paggawa ng mabuti. Amen. Baka meron kang kapitbahay na kung saan ay talagang kailangan na. Gumawa ka na ng mabuti. Amen. Baka naman ikay merong karakter na kung saan ay hindi makita yung pagiging isang tunay na Kristiyano. Gumawa ka na ng mabuti. Amen. Ano ang sabi rito? Kanino ka raw gagawa? Glory to God. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Kaya kung tayo may pagkakataon, kasi ang lagi ko pong inaalala, wala nakakasigurado sa buhay natin. Hindi muna ako magbibigay. Kasi meron pa akong pangarap sa buhay, kailangan makabili pa ako ng kotse, kailangan makabili pa ako ng magandang tricycle. Ang tanong, paano kung ikaw ay biglang mawala? Paano kung ikay, yung maging katulad ng isang lalaking hangal?
Gigibain ko ang aking kamalig at magpapagawa ako ng another na napakalaking kamalig sapagkat napakarami kong aanihin. Ang daming aanihin ng aking bukarin. Ano ang sabi ng Panginoon? Ay, hangal! Bukas din mawawala ka na. Amen. Ano kaya kung marinig natin yon? Lord, wag naman. Magbibigay na ako, Lord. Tutulungan ko na yung kapatid ko, Lord. Amen. At ang Diyos po, hindi po siya sinungaling. Kapag ikay gumawa ng 1 beses, 7 beses ang ibibigay sa'yo. 7 doble ang ibibigay sa'yo ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. In conclusion, amen. Atin pong ulitin yung John 10 and 11. Glory to God. So dito makikita po natin na talagang ang Panginoon, ito po yung nasa niya. Yung pag-ibigay po sa atin ng pinagpalang buhay, isang buhay na ganap at kaaya-aya, sapagkat totoo atin pong nanamin na siya yung atin pong mabuting pastol. Atin pong alalahanin na bilang siya po ang atin pong mabuting pastol, kayang-kaya niyang itustos ang lahat ng atin pong pangangailangan. Ang sabi nga ay, glory to God, sa awit 23:1-6, kinakailangan lagi po natin basahin. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y dinadala niya sa isang tahimik at mainam na batisan. At do'y binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Amen. At pati ang kanya pong saro ay pinaaapaw. Glory to God. Tunay na ang pag-ibig at katapatan ay sa akin habang ako ay nabubuhay. Amen. At doon sa templo niya, ako ay mananahan. At alam nyo, kapag ito'y atin pong laging aalalahanin, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Kapag ikaw po'y sinabi na dadalhin ka sa isang mainam at tahimik na batisan, ibig sabihin, naandoon ka sa kapayapaan. Naandoon ka sa kakontentuhan. Naandoon ka sa pinagpalang buhay. Amen. Dumaan ka man sa pagsubok. Amen. Ang pangako ng ating Panginoon, ang tungkod niya at pamalo ang gagawin niyang gabay at patnubay. Hindi ka iingatan ka ng Panginoon sa mga pakana ng kadiliman. Kaya talagang totoo, siya yung ating pong mabuting pastol. Amen? So makikita po natin to, you will have full joy, strength, spirit, soul, and body. Change your mindset. Amen? Baguhin natin po yung pong ating pong nakalagay na sa ating isip. Ganto na lang ako. Hindi na mababago buhay ko. Paltan mo. Amen. Yung mindset of poverty, paltan mo ng mindset of abundance life. Amen. Paltan mo yung ibibubukas ng labi mo. Ako'y mayaman. Amen. Ako'y pinagpala. Ako'y malakas. Amen. Ako'y magiging pagpapala. Glory to God. Hallelujah. Amen. Jesus died on the cross. Amen. For our liberty. Si Jesus ang ating mabuting pastol. He can provide everything we need. Obey and follow Jesus. Ang sabi sa aklat po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Amen. Kaya atin pong nasain na anuman yung pong ating pong yung mga minimithi sa buhay, mararanasan mo ito kung ikaw ay susunod sa ating pong Panginoon. Yung willingness mo, glory to God. Ano yung talento na meron ka? Ipagamit mo yan sa Panginoon. At sigurado, pagpapalain ka ng ating pong Panginoon. If you are willing and obedient, you will partake the best of the land. The best of the land ang inilalaan sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Hindi putyo-putyong pagpapala, rumaragas ang pagpapala ang mararanasan po natin at ating pumitiin na maranasan po natin yung bunga ng banal na Espiritu. Amen. Magkaroon po tayo ng love, joy, peace, long suffering. Amen. Goodness, meekness. Hallelujah. Humbleness, gentleness. Glory to God. At tunay na ang pagkapalang rumaragasa ay mararanasan ng bawat isa sa atin. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Oh, purihin ka po, Panginoon. Dakila ka po, O Diyos. Salamat po sa masaganang pagkapala. Ito pong 2024, Panginoon, mararanasan po namin, Panginoon, ang kakaibang pagkapala na buhat sa iyo, O Panginoon. Sige po, tumayo po tayo. Glory to God. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, totoo nga po, Panginoon, kayo po ang aming pong mabuting pastol. Panginoon, dinadala niyo po kami, Panginoon, sa isang tahimik at mainam na batisan. Lord God, at doon, Panginoon, bibigyan niyo kami ng bagong kalakasan. Kaya Lord, napakabuti mo. Patuloy mo kami, Panginoon, binibigyan, Panginoon, ng pag-asa sa aming pong buhay. At anuman, Panginoon, na pagsubok ang aming pong pagdadaanan, meron po kaming assurance, Panginoon, na ang abundance life na ipinangako mo, dakilang Ama, sa lahat ng umiibig sa iyo, Panginoon, ipararanas mo na, dakilang Ama. Kaya, Panginoon, Lord God, kung meron man ditong dumaranas ng karamdaman, Panginoon, ipaalala mo po sa kanila na ikaw po ang aming great healer, Panginoon. Kung meron pong dumaranas ng kasalatan, dakilang Ama, ikaw po ang aming great supplier, Panginoon. Kung meron man dumaranas ng kaguluhan ng bawat pamilya, Panginoon, you are the God of peace, dakilang Ama. Panginoon, ikaw po ang aming everlasting Father, dakilang Ama. Hindi isang beses mo lang kami tutulungan. Magpakailanman, Panginoon, sa oras na aming pong pangangailangan, lagi kang may handang tustos, dakilang Ama. Kaya, Panginoon, hindi po namin titingnan ang aming edad, dakilang Ama. Ang titingnan po namin, Panginoon, ikaw po ang life giver, dakilang Ama. Habang kami po'y tumatanda, Panginoon, yung pong pangako mo sa aklat po ng awit 90, dakilang Ama. Panginoon, magiging katulad kami ng isang puno ng palma, Panginoon. Malakas, matibay, dakilang Diyos. At sa amin pong katandaan, dakilang Ama, kami po ay mamumukadkad, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa iyong salita. Dahil ikaw po, Panginoon, ang aming pong mabuting pastol, Panginoon. Lord God, ipararanas mo sa amin ang pinagpalang buhay, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Salamat po, dakilang Diyos. Wala ka pong katulad. Hallelujah. Kaya Panginoon, sa oras na ito, O God, dalangin ko po, O Diyos, lahat ng mga anak mo, Panginoon, Lord God, aalis sa lugar na ito. Nadala ang kagalakan na buhat sa iyo. Aalis sa lugar na ito, Panginoon, dala ang pangako mo, dakilang Ama. Mga salita mo, Panginoon, na aapaw sa aming pong puso, Panginoon. At ito po'y bubukas sa aming pong mga labi. Kaya Lord, salamat. Salamat po sa iyo pong kabutihan. Wala ka pong katulad. Hallelujah. Yes, O Lord God. At Panginoon, ang mga wala pang trabaho, dalangin ko po, Panginoon, na sa araw na ito, dakilang Diyos, magkaroon po sila ng pananampalataya na ikaw, Panginoon, ay may handa na kung saan ay kumpanya na papapasukan upang doon ipararanas mo, Panginoon, ang pinagpalang buhay. Mga promotions, Panginoon, Lord God, itong 2024, Panginoon, mararanasan ng aming pong mga kapatid na nag-e-empleyo, dakilang Ama. Panginoon, ang promotion na buhat sa iyo. Kaya Lord, maraming pong salamat. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang aming pong pinararangalan sa aming pong buhay. At kapag naranasan po namin, Panginoon, ang pinagpalang buhay, gagawin po namin ang nararapat, magbibigay kami, Panginoon, susunod kami sa iyo, dakilang Ama, Panginoon, at magiging kaming pagkapala at magagawa po namin ang kami po'y makagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo po namin maingat na ibinabalik po ang mataas na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.